Viral at usap-usapan ngayon sa social media ang video na ito kung saan makikita na binabaklas na ng ilang kalalakihan ang mini billboard na ito ng actress na si Maris Racal para sa kanyang endorsement sa San Miguel flavored beer. Bukod dito, ilanis na rin ang mga larawan nila, Maris at Anthony Jennings, sa mga social media pages ng San Mig Coffee. Kung bibisitahin ang kanilang site, ay di na makikita dito ang larawan ng dalawang kapamilya stars. Indikasyon nga raw ito na binibitiwan na rin nila bilang mga endorsers sila Maris Racal at Anthony Jennings. Nauna nang nagpahayag ang mga kumpanyang Dazzle Me na isang cosmetic brand at mang-inasal sa pag-anunsyo na hindi na parte ng kanilang promotional ads ang dalawa. Isa ito sa mga dahilan ng naging epekto sa pagbubulgar ni Jamela Villanueva sa mga masesilang conversation ng dalawa at ang patago nilang pagtataksil. Pero ang mas matindi ay naglalaman rin ito ng pag-amit ng dalawa, lalo na si Maris ng ipinagbabawal na substance. Mababasa sa isang conversation nila na si Maris mismo ang nagre-request na gumamit sila nito. Smoke then pack. Padala mo please. Sa uli ko bukas. Really wanna smoke tonight. At nakasulat pa ang contact details ng padadalhan ng nasabing droga. Isa ito sa matinding rason sa nagpasira ng imahe ni Maris Racal. Kaya nag-aatrasan na ngayon ang mga endorsement ng actress. Hindi maganda ehemplo sa mga kabataan, lalo na't iligal ang paggamit nito. Komento ng ilang netizens, kung ordinaryong tao lang ang gumawa nito, ay maaring hulihin at ikulong agad-agad. Samantala may ilan rin nagtanggol sa actress at nagsasabing bigyan ng chance si Maris sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya, lalo na ang mga nakatrabaho niya at mas nakakakilala sa kanya bilang tao. Isa na rito ang direktor na si Benedict Mique na naging direktor ni Maris sa YouTube series na How to Move On in 30 Days kasama si Carlo Aquino. Ayon sa post ni Direk Benedict sa Facebook account niya, "They are all young and immature and they made mistakes. They also deserve the repercussions of their actions. But in the end, they also deserve another chance. I've worked with Maris and masasabi ko na mabait na bata siya, very professional and a very good actress. She deserves what she has now, and I hope we all give her a chance to show us more of her talent in the future. And just like each and every one of us, she works hard to survive for herself and her family, so let's not deprive her of her livelihood and passion." Pag nasa baba na yung tao, wag mo na sipain at batuhin. Walang masama sa pagiging mabuti. Samantala may hirit naman ang dating aktres na si Maricar Reyes sa cheating issue na kinasasangkutan nina Maris Racal at Anthony Jennings. Sa Facebook ni Maricar, ibinahagi niya ang kanyang sentimiento ukol sa pagkakamali at kung paano nito mababago ang sarili ng isang tao. The pain and shame of a mistake can be the first step towards the best and wisest version of yourself. Ani Maricar, life is a marathon, not a sprint. Take full accountability, learn well, and finish strong. Anya pa. Matatandaan na nasangkot din sa kontrobersya si Maricar kasama si Hayden Ko matapos lumabas ang kanilang maselang video. Binanatan naman ni Lolit Solis sa kanyang post ang ex ni Anthony na si Jamela Villanueva na nagpakalat ng screenshots ng dalawa. Ani Lolit sa kanyang post, "Gusto ko makisawsaw sa nangyayari ngayon kay Maris Racal. Nagtataka ako, bakit siya affected sa issue? Actually siya ang bongga dahil parang precious gem siya na pinag-aagawan. Saka basta naniniwala ka na tama ang ginagawa mo, panindigan mo. Kung meron kang mali, ikaw lang ang pwede magtama nito. Walang pakialam ang iba. Hayaan mo ang pagrarant ng ex dahil past na siya sa story mo. Feeling bitter lang ang pwede sabihin ng isang ex na dapat tumahimik na dahil wala na siya sa istorya. No looking back dapat ang mantra mo pag ex ka na, move on ka na. Nakakawala ng pride yon. Wala ka na sa eksena, sumasali ka pa. Hindi siya bongga." Samantala bukod sa mga endorsement na nawala, ay tinanggal na rin ni Vice Ganda sila Maris at Anthony sa anumang promotion ng kanilang pelikulang The Breadwinner. Hindi na rin sila pasasamahin sa parada sa December 25 para makaiwas na rin sa kontrobersya at makaapekto sa kita ng pelikula.
lalo na negatibo ngayon ang dating ng dalawa sa publiko. Kagabi lang nang humingi na ng public apology sila, Maris Racal at Anthony Jennings, lalo na sa mga taong nasaktan nila sa kanilang pagkakamali.